Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Huwebes ay matatagpuan sa Mateo Kapitulo 11, talatang 28 hanggang 30. Ito ang sinasabi, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin ibibigay ko sa inyo." Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Huwebes ay magpahinga lang, huwag sumuko. Ayan. Magpahinga lang, pero huwag sumuko. Kapag ba hindi mo nakukuha ang mga bagay na gusto mo, ay nawawalan ka na ng gana? Kapag ang mga bagay na pinaplano mo ay hindi natutupad, ay nawawalan ka na ng pag-asa? O kapag hindi sumang-ayon sa iyo ang mga bagay-bagay, ay napanghihinaan ka na ng loob? Kapag ba nangyayari yan sa iyo, ay naisipan mo na sumuko na at huwag nang magpatuloy? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. At ito iyong pagagalingin. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na naghahanap buhay sa lansangan, na sila'y ingatan mo at proteksyonan mo sa mga masasama. Amin ding itinataas sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila'y ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot ng ang malakas na hangin o bagyo ay kanilang naranasan, at ito'y iyong pinahinto. Amin ding itinataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka, na mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa, na sila iyong ingatan sa kanilang pagsaka, O Diyos, upang ang bawat tao ay magkaroon ng mga pagkain sa kanilang mga hapa. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, tuman ay lokal o abroad. Naway makasumbong sila ng magandang trabaho sa tulong ng imanal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga kasagutan sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Sabi nga nila, magpahinga lang, pero huwag susuko. Ako palagi kung sinasaisip ang kasabihan na iyan, kapag may mga nangyayaring hindi maganda sa buhay ko, ay tinatatagan ko lang ang aking loob at ipinagdadasal sa Panginoon na ang mga bagay na ito
dapat kahit nahirap na tayo sa buhay at sa mga ginagawa natin, ay piliin pa rin natin ang lumaban at huwag sumuko ng basta-basta na lamang. Lahat ng ito ay pagsubok lang. Kaya kapag sumuko ka kaagad, ay ibig sabihin nito ay hindi mo na kayang harapin ang mas malaki pang problema na darating sa iyong buhay. Kaya kailangan ay tibayan mo palagi ang iyong kalooban at magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Diyos at siyempre sa sarili mo na ito'y kayanin mo. Napakahalaga na meron kang pagsampalataya sa Panginoon na siyang umaagapay sa iyo at sa sarili mo, dahil dito ay magkakaroon ka rin ng lakas ng loob na harapin ang lahat ng mga pagsubok na dadating. Sabi nga, susuka ka lang, pero hindi susuko. Iwan ko kung kasabihan pa rin ang isang ito. Pero, lagi ko itong narinig kapag nawawalan ng pag-asa ang isang tao at ito ang sinasabi ng mga kasama niya. Sa totoo lang, kapag nalalasing ang isang tao, ay tsaka ko rin narinig na sinasabi yan sa kanila. O kaya naman, kapag broken-hearted ang isang tao. Pero sa tingin ko ay pareho lang naman ang ibig sabihin, ang naunang kasabihan at ang pangalawa. Dahil parehong itong naglalayon na huwag tayong susuko anuman ang mangyari. Dumadating talaga ang mga panahon na sobra tayong mahihirapan. Dumadating sa panahon na sobra tayong mahihirapan. Pero dapat pa rin natin isaalang-alang talaga ang huwag sumuko. Walang pagsubok na hindi natin malalampasan. Sabi nga nila, at totoo naman yan, kahit gaano pa kabigat ang isang problema, ay may solusyon ito at hindi pwedeng wala. Kapag pagod ka na, magpahinga ka lang muna. Huminga ng malalim at linisin ang iyong isipan. Ang solusyon sa pagod ay pahinga lang naman talaga. At hindi solusyon ang sumuko kapag pagod ka na. Huminga ka ng malalim. Kailangan mo ito para ma-relax ang katawan mo sa pagod. At linisin ang iyong isipan. Tanggalin mo na ang mga negatibo na nasa iyong isipan dahil hindi makakatulong ang mga ito. Dapat kapag pagod ka na, ay huwag ka nang mag-isip pa ng mga bagay-bagay na lalo lang makapagpapagulo sa iyong isipan at lalo lang magbibigay o magdadagdag ng pagod sa iyo. Lahat ng tao ay nagkakaproblema at napapagod. Iba-iba nga lang tayo ng paraan kung paano harapin ang ating mga problema at kung paano pawiin ang ating pagod. Kaya kung nangangamba ka sa sitwasyon mo ngayon, kapatid, kung kaya nangangamba ka sa sitwasyon mo ngayon, kung kaya mo pa bang harapin ang mga problema at pinagdadaanan mo ngayon, ay lagi mo lang isipin na ang Diyos ay laging nakikinig sa iyong mga panalangin. Ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ay laging nakikinig sa atin. Ibulong mo, sa kapatid, no? Ibulong mo sa Diyos. Iluhod mo sa Diyos ang mga problema na darating sa buhay mo. Lahat tayo ay dumadaan dito. Kaya huwag kang malungkot. Huwag kang magalit. Huwag kang magtaka.
kang magkumpara at huwag kang sumuko. Lahat tayo ay nararanasan ang mga problema at paghihirap sa buhay. Kaya naman, dapat ay mas piliin mo pa rin talaga na intindihin ang mga bagay-bagay at lawakan mo pa ang pag-isip mo para sa tuwing may katanungan sa isip mo ay alam mo rin ang sagot dito. Lalo ka rin mag-isip ng mga positibong bagay at isang tabi muna ang mga negatibo. Kapag lagi kang positibo, ay malaki ang tsansa na maging positibo din ang lahat ng nasa kapaligiran mo. Basta, ang masasabi ko lang mga kapatid, diyan na may kinakaharap ng problema, ay laban lang at huwag kang sumuko. Pasasaan ba at malalagpasan mo rin yan sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo. Palagi lang po tayong manalangin sa ating Panginoon na lakasan ang ating kalooban, kaisipan at pati na rin ang ating pangangatawan. Ayon nga sa Mateo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Manalangin tayo. Salamat, Panginoong Hesus, sa panibagong araw at buhay na inialay mo sa amin. Sa araw na ito, Panginoon, sa buong isang araw na ito, aming ipinagkatiwala sa inyo ang aming buhay at ang buhay ng aming buong sambayan. Gabayan at ingatan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Tulungan mo kami na aming malampasan ang lahat ng mga pagsubok, na hindi kami napapagod dahil naroon ka, nariyan ka, kasama namin, O Diyos. Lord, lahat ng aming dinadala na kahirapan sa buhay, aming itong ipinagkatiwala sa inyo dahil ikaw, O Diyos, ang aming Panginoon na siyang nagbibigay sa amin ng kagaanan ng aming buhay. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.